our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral, na laging nagsasabing nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan. Nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi ay nandito po tayo upang bigyan ng patotoo na totoo na mayroong tatlong persona ang iisang Diyos, lalo na sa Old Testament. Sapagkat sabi nila kung totoong ang Diyos ay three persons, dapat sa Old Testament pa lang meron na. So yun pong ating tatalakayin ngayong gabi patungkol sa Trinity in the Old Testament. Una, ano po ba ang Trinity? Ang Trinity po, literally o verbatim, wala po sa Bible. Parang yung hindi mo nakita, that doesn't mean na wala po ang Trinity. Parang yung dahil hindi mo nakikita ang iyong utak o ang iyong isip, hindi nangangahulugang wala kang isip. Alam niyo po, ito ang katotohanan patungkol sa Trinity or one God in three distinct persons. So ano ang Trinity? Trinity is a Bible teaching about one God in three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tatlong persona. Ang Ama, hindi ang Anak, hindi ang Ama, at hindi ang Ama ang Anak, at ang Holy Spirit. Gayon din naman, ang Holy Spirit ay hindi ang Ama, hindi ang Anak. Ito po ang ibig sabihin ng salitang distinct. Hindi po gaya nito, hindi po tatlong Diyos. Ano ba ang Trinity? Trinity is not about three gods, but three persons. Hindi po tatlong Diyos, kundi tatlong persona. Hindi tatlong hiwa-hiwalay na God o being, kundi one being or one God. Kasi ang pagkakaunawa ng iba, ang Trinity ay three gods. Hindi po, only one God, one being in three distinct persons. Hindi rin po siya three divided persons, but three distinct persons. Sapagkat ang ipinupukol po sa ating naniniwala na one God in three distinct persons ay three divided person daw. Hindi po. Kasi pag ginawa nating three divided person, lalabas, three gods po yun. Because each person in the Trinity is God. Pero hindi po sila divided, kundi distinct. Para maunawaan po nating lubos ay ganito.
Ako po na inyong nakikita nagtuturong na ngayong gabi ay iisa lang. But I am composed of three components. I am spirit, soul, and body. In the three components, there is only one being. There is only one person, and that is me. So kung ganito po magiging pagkakaunawa natin sa analogy ng Trinity, madali po nating maunawaan ano ang Trinity. So hindi po siya analogy gaya ng itlog o kaya po ng tinatawag ng 3-in-1 coffee o electric pan. No, the greatest and the nearest analogy that we can say about Trinity is the creation of God, and that is the human being, composed of spirit, soul, and body, but only one person or one being. So sa ganitong kaparaanan, hindi po tayo malilito o maguguluhan about the person of God. Now, what is a person? A person has the ability to relate and has personality. Sabi ko nga po, may personalidad at may kakayahan ng makipag-ugnay ang isang persona. Ang Father, as Son, at ang Holy Spirit ay person. Kasi meron din silang mind, will, and emotion. Ang isang person ay masasabi nating person kasi mayroong mind, will, and emotion. Ang Father may mind, will, and emotion. Ang Son may mind, will, and emotion. Ang Holy Spirit may mind, will, and emotion. However, bagamat sila mayroong kanya-kanyang mind, will, and emotion, but never contradict to one another. Kasi kung ano ang will ng Ama, yun ang will ng Anak, at yun ang will ng Holy Spirit. So, three distinct person kasi may mind, will, and emotion. And let me reiterate, there is only one God. God is only one. Tayo po ng mga Trinitarian, we Trinitarian, we believe there is only one God. O ibig sabihin, one being in three distinct person. Ulitin ko po, pag sinabing distinct, ang Ama, hindi ang Anak, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi ang Ama, hindi ang Anak. Ang Holy Spirit, hindi ang Ama, hindi ang Anak. In other words, three distinct person but only one God or only one being. Kagaya ko po, one being, one human being, but three components. So, ang Trinity, hindi masyadong maunawaan in the Old Testament. Kaya yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi, bibigyan natin ng linaw na meron na pong Trinity o one God in three persons in the Old Testament. But hindi nangangulugan na hindi malinaw ang Trinity in the Old Testament ay absent po ang Anak at ang Holy Spirit. Now, kaya na-reveal lalo na in the New Testament sapagkat nagkaroon na po ng incarnation o pagkakatawang tao ang ikalawang persona ng God. In the Old Testament, let me say this, the one in front is the Father. Kaya pag sinabi ng mga Unitarian, ang Ama lang ang Diyos, lalo na pag mababasa mo in the Old Testament. Tunay po, but in the New Testament, in 3 years, it's God who became flesh ang nasa front naman. Today, is the Holy Spirit who is at the front because this is the time, the last days is the time of the Holy Spirit. At dito natin makikita, hindi naman nangangulugan na today ay time ng Holy Spirit, wala ang Father, wala ang Son. No, existing pong Father at ang Son. At in the Old Testament, hindi nangangulugan, the one in the front is the Father, wala ang Son, wala ang Holy Spirit. And in the New Testament, dahil ang present ay ang God na na-revealed in the flesh, wala ang Father, wala ang Holy Spirit. No, the three persons are still present na gumagawa at kumikilos, but the one who is at the front is the person, Old Testament, the Father, New Testament, the Son, and this last day, it's the Holy Spirit. So hindi masyadong kilala ang Father, Son, and Holy Spirit in the Old Testament as three persons. Pero kilalang ang Ama bilang Creator, Covenant Father of Israel, the King, and the Holy One of Israel. Kaya lahat ng ito, pag nabasa natin sa Old Testament, that refers to the Heavenly Father. But doesn't mean, ulitin ko po, walang Anak,
wala ang Holy Spirit. Kasi lalong naging malinaw in the New Testament ang Trinity sapagkat nagkaroon na po ng incarnation o ang ikalawang persona ng God ay nagkatawang tao or nasa kalagayang tao. Hindi pa malinaw in the Old Testament, pero sa New Testament, lalong napakalinaw. Gayunman, gusto kong maipakita sa atin, lalo na sa mga bukas ng kaisipan at ang puso, meron na pong Trinity in the Old Testament. However, walang literal word na Trinity. But that doesn't mean wala po ang Trinity. Ang Trinity ay invention word para lalong maunawaan ang tinatawag nating Godhead. God, one being, in three distinct persons. So, yung pagkaunawa natin ngayon sa Trinidad ay lalong naging maliwanag ng ikalawang persona ng Diyos ay nagkatawang tao. So, anong pruweba na may three persons in the Old Testament? Number one, yung presence ng three persons in creation. Genesis 1:1, na pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung Hebrew word na word doon na God ay Elohim. At ang Elohim ay plural in form, single in meaning. Dito nakita natin ang God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father spoke the word because verse 3, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Now, who spoke the word? The Father. The Father spoke the word through the Son. So kung wala ang Son, kahit magsalita ang Ama, walang malilika because yung word ay nagdaan sa anak because the word was spoken through the Son. Kaya sabi ng John 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. All things were made by Him or made through Him. So the Father is the brain, the mouth is the Son, the Word, and the Holy Spirit is the hand because the Holy Spirit is the power who brought the word spoken by the Father through the Son or through the Word who is the Son. Sabi ng Psalm 104 verse 30, iyong sinusugo ang iyong Espiritu at sila'y nangalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Dito natin makikita po mga kapatid, na ang three persons ay active on the day of creation. Kaya mali yung aral na ang anak lang ang active at ang anak lang ang lumikha. Hindi maliwanag. Nandun po ang Father, nandun ang Holy Spirit, nandun po ang anak, at sila po ang gumawa ng lahat ng bagay, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ginayakan niya ang langit. Mga kapatid, the Father, the Son, and the Holy Spirit ay present on the day of creation. Tingnan natin yung word na God o word na Elohim. Ang word na God in Hebrew word is Elohim, which is plural in form but singular in meaning. At ako'y naniniwala, wala namang kokontra na rito. Kasi kahit po ang mga Unitarian, they believe that the word Elohim is plural. Ngayon, dito po tayo naniniwala na ang God ay three persons. Bakit? Sapagkat ayon sa grammatical rules ng pagkakatranslate, may sinalin din po sa English, ang Elohim, ayan, mula sa Strong Concordance, ay plural. Gods in the ordinary sense, but specifically used in the plural, thus, especially with the article of the Supreme God, occasionally applied by way of deference to magistrates. So yung ginamit na Elohim ay plural. So, ganun din po sa Brown, Driver, Briggs, Concordance, ang word na Elohim ay plural. Pero pag ginagamit po sa one person, pag yung three person ay present, ay Elohim. The Father, the Son, and the Holy Spirit, ang ginagamit po ay Elohim. Pero pag ginamit po sa one person, here we can see in the clear as the bright of the sun, ang Trinity na sa Old Testament na. Kasi pag ginamit po ang God in a person, a singular person,
ang ginagamit po ay El, sapagkat ang El ay singular person. Pero ang Elohim ay plural person, plural in form, singular in meaning. Pero pag one God, El, o one person, El sa God. At ito po nakikita natin ngayon na kinuha ko po itong Greek Hebrew lexicon na yung word na Abba, Father, and El, God. Di ba't meron tayo iisa lamang Ama, iisa lang na Diyos? So ang ginamit po doon, because ang pinatutukuyan dito ay Father, kaya ang ginamit po doon, one person, ay El. Kapag yung tatlong persona ay pinipresent, ang ginagamit po doon ay Elohim. Ulitin ko po, only one God in three distinct person. Sa ang Panginoong Hesus, sa Matthew 27:46, nung siya nakapako sa krus, tumawag sa Diyos, Eli, Eli, lama sabachthani. Okay, ibig sabihin, my God, why hast thou forsaken me? Sapagkat si kasama po sa three person, si kasama sa Elohim, ang ginamit niyang word ay Eli, meaning my God. Eli, my God, why hast thou forsaken me? Kasi nga po kung ginamit niya ay Elohim, Elohim, why have you forsaken me? Eh hindi nga po siya kasama sa tatlong persona, hindi siya yung second person. Pero ang ginamit ay El, my God, Eli, Eli. Lama sabachthani, ang tinatawagan niya ay ang Ama. That one person of God, ang tinawag niya, Diyos ko, Eli, Eli. So malinaw pa sa sikat ng araw, pag three persons, Elohim. Pag one person, El or Eli. At yan po yung makikita natin din ng Panginoong Hesus ay tumawag sa Diyos, Eli, Eli, lama sabachthani, na only Hebrew word na nitranslate ang English ay yun lamang po ang itranslate na naisalin na hindi po isinalin sa English. Kundi Eli, Eli, para patunay ipakita that God is in three distinct person. Jesus Christ calling to the one person, the Father. Kaya ang ginamit niya, my God, or Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pangalawa, yung paggamit ng salitang as, referring to God in Genesis 1:26 and 27. Sinabi ng Diyos, ang Hebrew word Elohim, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na magsisiusad o nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, sabi ng mga ilang ayaw maniwala sa Trinity, ang kausap daw ng Diyos ay mga anghel. Talaga? Tingnan natin verse 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang siya na lalaki at babae. Mga kapatid, napakaliwanag, sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos. Kung kasama po ang mga anghel, edi dapat ayon sa larawan ng Diyos at larawan ng mga anghel. Sapagkat ang kausap dito ng God the Father ay ang two persons na ang sabi ay lalangin natin. At ang word na natin ay plural pronoun. So maliwanag pa sa sikat ng araw, ang manlilika ng araw ng creation ay three persons. Father, Son, and Holy Spirit. Ulitin ko po, nasa plural pronoun ang salitang as. Kasi ang singular niya dapat ay me or I or mine. Kaya malinaw pa po mga kapatid, sa lisinag o liwanag ng araw, three persons in the day of creation. Susunod yung salita pong, the Lord our God, the Lord is one. Yung Shema Israel na lagi sinasabi ng mga Israelites, every day, every morning, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ano po yung Lord na ginamit doon? Lord, all capital letter, that means YHWH or Yahweh. The Lord our God, God ay Elohim. At si Elohim ay three persons. Yung name na Yahweh is the covenant
and personal name of God. Kaya si Yahweh ay si Elohim at si Elohim ay si Yahweh. So the name Yahweh ay applied to the three persons of God. Okay? Maliwanag po na ang Diyos ay si Elohim. Kaya nga Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ibig sabihin, iisa lang po ang Panginoong Diyos na nasa plural form, Elohim. Kasi nga, si Yahweh at si Elohim ay si Yahweh at si Yahweh ay si Elohim. Si Yahweh ay si Elohim, si Yahweh ay si Elohim. Kaya yung word na Elohim ay applicable po sa three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Anong biblical proof na mayroong Yahweh na may three persons sa banal na kasulatan? Una, nang i-destroy ng God ang Sodom and Gomorrah sa Genesis chapter 18 verse 1. Nagpakita si Yahweh o ang Panginoon kay Abraham kasama ng dalawang anghel. Ngunit ang pagkasabi doon, dalawang kasama ng Panginoon, sila pagtingin ni Abraham ay mga lalaki. At sabi ng verse 1, at napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre habang siya nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. So, God appeared to Abraham, sabi rito, at tatlong lalaki, kung tutuloy niyo po ang pagbasa doon, tatlong lalaki ang kanyang nakita. Ngunit itong tatlong lalaking ito, isa po ang Panginoon, ang Lord, si Yahweh, at ang dalawa po ay mga anghel. Sa verse 24, chapter 19, nang hatulan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, sabi rito, nagpaulan ang Diyos, si Yahweh, sa Sodom and Gomorrah ng apoy mula sa Yahweh o Yahweh sa itaas. Okay, sabi rito, nang magkagayon nagpaulan ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. So makita natin dito sa English lalo na, then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Two Yahweh are mentioned here. But that doesn't mean two gods ito. Ito po'y two persons. The second person ang nasa lupa, na nasa anyong tao, at ang first person na nasa kalangitan na nagpaula ng apoy at asupre. Hindi po natin ito maitatatwa. The two Yahweh was mentioned in Genesis chapter 19 verse 24. But this one God, the two person at Yahweh, ay lalo nating makikita sa Amos 4:11. Sabi ron, I have thrown some of you as God, Elohim, overthrown Sodom and Gomorrah, sabi ni Yahweh. Tingnan natin to. Amos 4:11. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, at kayo'y naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. God, and the word God there is Elohim. And the word Lord there is Lord ay yung si covenant name ng God na si Yahweh, na si Yahweh, na si Elohim, at si Elohim na si Yahweh. Mga kapatid, two persons are mentioned in Genesis chapter 19 verse 24. Not two gods, but two persons, two Yahweh, because the word Yahweh is applicable to the three persons or to the persons of God na nasa Elohim. Nung ikinumisyon ng Diyos si Propeta Isaiah, Isaiah is talking to the us na si Yahweh na nag-uusap na nung Genesis 1:26, let us make man. So, kung magtatanong ang ibang mga Unitarian, ang Trinitarian ba o Trinity na God, na sinasabi nyo ay nakipag-usap o nakipag-usap yung Trinity, three persons, on the prophet in the Old Testament, ay meron po. Meron po maliwanag pa sa sikat ng araw, Isaiah chapter 6, verse 1, 3, 5, and 8, na ito pong ang Diyos na si Yahweh o si Elohim nakipag-usap po sa isang propeta. Sa propeta Isaiah, three persons, Father, Son, and Holy Spirit.
Nang taong mamatay ang Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. That's Isaiah chapter 6, verse 1. Now verse 3 says, at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, referring to the seraphim, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, at ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. The three seraphim declaring, holy, holy, holy. And then verse 5, na magkagayon sinabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. So sabi ni Propeta Isaiah, patay ako, sapagkat nakita ko ang Diyos, ang Panginoon, ang hari ng mga hukbo. Sa English, ano po sabi doon? Because I have seen the King, referring to God the Father, the Lord of hosts, ang hari ng mga hukbo. Verse 8, sabi na Isaiah, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Mga kapatid, sa English, ang pagkasabi doon ay, whom shall I send and who will go for us? Again, the word us is a plural form na plural noun. Kaya sabi niya, sino susuguin ko? Sino ang aming susuguin? Sinong yayaon sa ganang amin? And Isaiah said, Lord, here I am, send me. Ang tanong, sino nakita ni Isaiah? Sino nakita ni Isaiah? Ang Ama, because I've seen the Father who is the Lord of hosts. Verse 5. Okay? Kaya sabi niya, patay ako sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi at nakita ko ang Panginoon ng mga hukbo. Now, Isaiah saw and the Father doon sa Isaiah chapter 6 verse 1. Sino pa'y kanyang nakita? Isaiah also seen the glory of the Son sa John 12:41. At ang mga bagay nito'y sinabi ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at siya'y nagsalita ng tungkol sa kanya. That's referring sa nakita ni Isaiah sa chapter 6. Hindi lamang po yung Ama yung kanyang nakita. At hindi lang po yung Ama nagsabi, sinong susugoy namin? Nandyan po ang anak. Sapagkat sinasabi rito, nakita ni Isaiah ang anak, pero ang bansang Israel, matigas ang ulo, ayaw pa rin makinig. Ang Holy Spirit po ba ay nakita rin? Oo naman. Isaiah heard the voice of the Holy Spirit, Acts 28:25. At nang sila'y mga kaisa, ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita, mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta sa Isaiah sa inyong mga magulang. Because sabi ng God kay Isaiah, mangangaral ka. At kahit sa iyong pangangaral, ito ang bansang Israel hindi makikinig. May tainga, ngunit hindi makarinig. May mata, ngunit hindi makakita. May mga isip, ngunit hindi mga kaunawa. And this what Isaiah said in Isaiah chapter 6, verse 10. Sapagkat verse 8, who shall go for us? Sinong hahayo o mauna sa amin? And Isaiah said, Lord, here I am, send me. So nakita ba ni Isaiah ang tatlong person? Yes, ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Kaya kung sino man magsasabing, ay, wala ang three persons in the Old Testament. Ayan po, maliwanag pa sa sikat ng araw. Nakipag-usap ang Elohim na si Yahweh kay Isaiah, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Hindi po ito napakalabo, napakalinaw na ang Lord of Hosts na si Yahweh ay three person. Bakit? Ulitin ko po, sapagkat si Yahweh si Elohim at si Elohim ay si Yahweh. Another one, yung salitang word na ekad in Hebrew. Ang Hebrew word na ekad may dual meaning. Ibig sabihin, numeral 1
at saka united or unified one. Sa bansang Israel, they believe on the numeral one God. At dahil rejected sa kanila si Jesus, the second person of God, kaya they only focus on the word numeral one. Baka tanungin nyo, okay, bakit ang bansang Israel? Naniniwala lang na iisa ang Diyos. Naniniwala din po tayo, kami na Trinitarian, na iisa ang Diyos. However, ang persons niya, tatlo, 3 distinct person. Pero dahil sa pinaniniwalaan ng bansang Israel ay numeral one, iisang isa, ito naman po united physical o united o unified one, nagkakaisang isa, kaya po may dual meaning. At para sa ating Trinitarian, we accept both the numeral one and the unified one. Kaya ito po, kinuna natin sa Strong Concordance, echad, a numeral from properly united, that is one, or as an ordinal or first, alike, alone, all together. Mga kapatid, maliwanag pa, sa sikat ng araw, maging sa Hebrew word, echad is a plural form, unified one. So, ang word again na echad ay si Elohim. Kaya pag sinabi dong echad Elohim, meaning one God, not Yakid Elohim. Kasi pag ginagamit ang one for God, ang ginagamit po ay echad. Hindi po Yakid, kundi echad Elohim o one God. Kagaya ng pagkabanggit sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 6 na Hear, O Israel, o Shema Israel. And Yahweh echad, Yahweh is Elohim. Now, the word Yakid is a solitary or solid one. Hindi po ito ginagamit pagdating sa God. Because the word God ay Yakid, single or solid na solid one. Kagaya ng pagkabanggit ng God to Abraham, thine only one, or for your only one, thy only, ang word na ginamit po doon ay Yakid, in Genesis 12, 2 and 12. At maring sabihin natin, di tatlo Diyos nyo, hindi po, isa lang. Because ang person po ang tatlo. Pero ang bilang ng God ay isa. Ulitin ko po, para hindi kayo magulo at para hindi malito. Ang the nearest analogy ay ang tao. Ang tao ay isa, pero nilikha ng Diyos na mayroong spirit, soul, and body. 3 components, 1 human. 1 God, 3 persons. Father, Son, and Holy Spirit. Ayan po Yakid. Only one. Solitary. One. Okay? Kaya po mga kapatid, ang ginamit po sa word na one in the Hebrew ay echad. When one is used for God, the word na ginagamit ay echad. At ang echad, numeral one, united or unified one. Kaya mga kapatid, tinatanggap ba natin pareho ang numeral one at unified one? Opo, sapagkat there is only one God in 3 distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit as unified one. Sa paghahanda po ng Diyos para sa pagdating ng Messiah, sa Isaiah 48, verse 12, 13, 16, and 17, ay lalo pong napakalinaw, dito'y pinakita ang 3 distinct person. Pagkatapos na rebukin ng Diyos ang bansang Israel sa kanilang katigasan ng ulo, idineklara ng Diyos, wala ng ibang Diyos liban sa Kanya. Then afterward, ni-reveal niya ang pagdating ng Messiah at tagapagligtas. Verse 12, sabi rito, iyong dinggin ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko, ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Oo, ang aking kamay, ang siya naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanang kamay ay siyang naglaglad ng langit. At pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Mga kapatid, verse 12 and verse 13, dito natin makita, maliwanag, ang Diyos ay nagsasalita. Kung titingnan natin, ay, ano to? Ang amay to. Yes, but at the same time, yung title na akong una at ako rin ang huli, ay title ng God the Son in Revelation chapter 1, verse 7, verse 8,
1:17 and 1:18. Kaya, sabi rito sa verse 16, kayo'y magsilapit sa akin, sabi ng Panginoon, inyong dingin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kaniyang Espiritu. Now, hindi po si Prophet Isaiah ang sinugo. Sapagkat si Prophet Isaiah, nung lumitaw lang, ay nung tinawag siya sa Isaiah chapter 6. Ito, sabi rito, mula pa ng pasimula, naroon na ako. Okay? At hindi po siya nagsalita ng lihim. At sinugo ako ng Panginoong Diyos, referring to the Father. I now the Lord. Okay? And His Spirit has sent me. Okay? Where am I? I now the Lord God, and His Spirit had sent me. Sinugo ako ng Diyos, Panginoong Diyos, ang Ama, at ng Kanyang Espiritu. Sino po ba sinugo ng Diyos? Ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo ayon sa John 14:28 na siya'y sinugo ng Ama. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang atin pong Panginoong Diyos ay God in three distinct persons, one God in the Old Testament. So, maliwanag pa mga kapatid, ang pagkakabanggit, the Lord God, the divine sender, His Spirit, the divine Spirit, and the one being sent, the one being sent. Ang walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, in the Old Testament, sabi ko nga po, Isaiah 48:16, explicitly, maliwanag na pinapakita ang multiple divine persons interacting within Yahweh, thus supporting the revelation of the Trinity in the Old Testament. Only one Yahweh, and that Yahweh refers to the three persons, Father, Son, and Holy Spirit, because these three distinct persons is Elohim, and whose Elohim is Yahweh, and Yahweh is Elohim. Kaya sa aking pagwawakas, mga kapatid, maliwanag na maliwanag po sa sikat ng araw. There are three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Pag ginalo na't ginagamit, yung one God na kasama yung tatlong persona, ang ginagamit po ay Elohim. Pag one person, Eli or El. Bakit? Kasi one person lang eh. Kaya nung si Jesus nakapako sa krus, my God, Eli, Eli, lema sabachthani, because He is calling to one person, God the Father. Pagwawakas, God is three person, as I clearly presented from the Old Testament. Mga kapatid, lalo na po sa New Testament, sobrang liwanag pa na nakasisilaw sa sikat ng araw that God is three distinct person. Nawa, dito lang po sa Old Testament, makonvince na po tayo, maliwanag pa sa sikat ng araw, God is three distinct person, God is Trinity. Kaya sa sino man nagsasabing malabo pa yan, sa sabaw ng pusit ang Trinity, nagkakamali po kayo. Na i-present ko pong napakalinaw. Nawa, yung naniniwala na isa lang ang persona ng Diyos, magbago na po tayo ng kaisipan at magbago na tayo ng aral. Aral na po ng Biblia ang ating tanggapin. Hindi po yung aral natin o aral ng ating maling grupo o maling denominasyon. Ang aral ng banal ng kasulatan, one God in three distinct persons. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you all po. God bless you all. Okay, mga kapatid. So, shoutout muna sa ating nasa live. Bago natin basahin yung ating mga comment or mga question. Shoutout kay Manny Simangan, kay Jennifer Elorza. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Syempre, lagi yan. Sabi niya, watching daw. Si Nancy Saliente. Shoutout sa kanya kay Rose Colante Santiago. Alicia Dimapilis. Shoutout din kay Nancy Saliente. Ayan. At Robbie Reyes, Alma Sakdalan, Marlon Manayon. Good evening po, Bishop. Sabi niya. At
si Marites Senden, si Julieta Cabrera, ayan, shoutout sa kanya. At dito din kay Melchor Tapang. Shoutout din mga kapatid kay Vilma at si Eva Caranog, ayan, shoutout sa kanya mga kapatid. Question dito, sa Genesis 11 po about sa Tower of Babel. Ang sabi po sa verse 7, come let us go down. Yung us po ba doon is referring to Trinity? Sabi ni Joseph Militar. Yes, that's refer to the three person. Kasi nga, ginamit na yan doon sa Genesis 1:26 and then doon sa Isaiah chapter 6 verse 8. Kaya yung three persons diyan actively involved sa confusion ng language ng sangkatauhan. So, sagot natin dyan, yes, that refers to the three persons, the Trinity. Another question dito. Sabi ni Fe Villanueva, yun po bang John 5:43, the name of the Father is Jesus? No, ang name ng three persons ay Yahweh. Kasi yung si Yahweh, si Elohim, yung God, ay yung pangalan nila, pa three person is Yahweh. Yung pangalan ng God the Son, the second person who became flesh is Jesus. That refers only to the person, the second person who became man, and that is Jesus. So yun natin kasagutan, Bro Rasha. Okay. Question dito. Question ko po, sabi ng oneness, mali ang Trinity dahil sa sinabi sa Bible na show us the Father. Tapos sabi niya, matagal niyo na akong kasama at hindi niyo ako kilala. O tama yon. Kasi sabi ni Felipe, sabi ni Jesus, pupunta ako sa Ama. Sabi ni Felipe, Lord, pakita mo sa amin yung Ama at yun ay sapat na. Sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. At sinabi niya sa John chapter 10, verse 30, my Father and I are one. But the word one there is hand. Tapos tingnan natin, ano ang reaksyon ng bansang Israel o ng mga Hudyo nang sinabi niyang my Father and I are one. Sa John chapter 10, verse 30, ito po ang nakalagay. Okay? Sabi niya, I and the Father are one. Unang-una, yung plural na verb to be na ginamit doon ay pangmaramihan. Are. So, ibig sabihin, plural po yon. Kasi ang singular noon ay is. Kaya, verse 31, dumampot ng bato ang mga Hudyo. Sabi ng Panginoong Hesus, ano bang ginawa kong mali para ako inyong batuhin? So sabi ng mga tao, hindi dahil sa gumawa ka ng mabuti. Kasi sabi nila, lahat ng ginawa ko mabuti. Alin doon, ang dahilan bakit niyo ako babatuhin? Kasi ang stone to death is a blasphemy. So sabi rito, sapagkat ikaw ay tao lang, nagpapanggap kang Diyos. You make yourself equal to God. Kasi sabi ni Jesus, my Father and I are one. Lalo na sa John chapter 5 verse 18, na tinatawag na ang Diyos ay Ama. Sabi ng mga Hudyo, ay, nakikipantay ka sa Ama sapagkat ikay tao lang. Bakit mo tinatawag ang Diyos na Ama? You make yourself equal to God. Kaya ano sinabi ni Jesus, ako at ang Ama'y iisa, ay nagalit ang mga Hudyo. At siya'y babatuhin sapagkat sabi nila, tao ka lang. Bakit ka nagpapanggap na Diyos? Pero tingnan natin ang verse 38. Kung ang Ama nga ay ang anak at ang anak ay ang Ama. Sabi sa verse 38. Okay, sabi rito, but if I do them, even though you do not believe me, believe the works that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. Kung ayon yung maniwala sa ginagawa ko, di maniwala kayo sapagkat ang Ama'y nasa akin at ako'y nasa Ama. Mga kapatid, mali po ang aral ng oneness. Kasi sabi ni Jesus, ako nasa Ama. Ang Ama nasa akin. Dalawang person po ito pag tinitingnan natin. Dalawang identity. Yung Ama na nasa anak at yung anak na nasa Ama. Hindi niya sinabing, my Father and I is one. Kung is,
tama ang oneness. Tapos, kung sinabi rin ni Jesus na, my Father is me, and me is the Father. Hindi yan sinabing, I am in the Father, and the Father is in me. At kung ang ginamit doon ay, the Father is me, and me is the Father, tama ang oneness. Pero hindi po yun nakalagay eh. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kaibigan kong mga oneness, kayo po ang naligaw. Kayo po ang mali. Hindi nangangulugang wala yung word na Trinity, na yung three distinct person ay wala sa Biblia. Nasa Biblia nga po. Iba yung sinugo, iba yung nagsugo. Ang anak ay hindi po ang ama. Ang ama ay hindi ang anak. Ang ama at anak ay two distinct persons. Sana po naunawaan natin to at magbukas ito ng ating kaisipan at ng kaunawaan. Yun ang ating katugunan, Bro Rasya. Question dito, galing ito kay Robbie Reyes. Sabi niya, I believe in Trinity. My question is, paano po at kailan nagsimula ang oneness belief? Ang oneness, ano yan eh, nagsimula yan kasi doon sa tinatawag nating Azusa Revival, yung tinatawag na Pentecostal movement noong 1900s. Galing sila doon sa grupo na yun na humiwalay na ang kadala daw dapat baptism ay in the name of Jesus only. So noong 1900s na yon, nagkaroon ng revival, nagkaroon ng gathering, sapagkat meron na baptized ng Holy Spirit with the speaking in tongues. So dahil isang grupo hindi mabaptize, walang speaking in tongues, kaya sabi nila, para mabaptize, kinakailangan baptize in the name of Jesus. So noong 1900s, pataas, nagsimula ang Pentecostal na oneness group. Yan natin kasagutan, Bro Rasya. Question dito, bro. Question ko po, iba ba yung Spirit of God at Holy Spirit? Interchangeably kasi ginagamit yung kung three distinct person, Father, Son, and Holy Spirit o Spirit. Kung ang sinasabi mo ay yung Spirit ng God, ang Holy Spirit tinatawag na Spirit of God and Spirit of Christ. Iba naman yung distinct person na Father, na Spirit, another person na Spirit na Son, na nagkaroon ng laman, another person din naman, yung Holy Spirit na tinatawag na Spirit of the Son, o Spirit of Christ, and Spirit of God. Now, depende sa pagkagamit kung sino tinutukoy na espiritu doon. Kaya it's very important that we know how to understand and analyze the verses in the Bible. Sinong espiritu ang pinatutukuyan? Sapagkat yung espiritu ng Ama at yung espiritu ng Holy Spirit, two distinct person po yan. Sila po iisang God, pero two distinct person. So yun ating kasagutan, Bro Rasya. Siguro last question, bro, galing sa akin. Madidistinguish ba natin yung theophany sa Old Testament kung sinong persona yun, bro? Gaya ng example yung sa Garden of Eden, yung sa Genesis 3:8 na ang Diyos ay naglakad sa Garden of Eden, or yung kay Moises na burning bush, napakita ang Diyos, or doon sa kay Abraham, nag-appear ang Diyos John sa Genesis 12:7, yung tatlong angel doon, yung isa. Tapos yung kay Jacob, yung nakipagbuno si Jacob doon sa Genesis 32, yung kay Joshua din, kay Isaiah, kay Ezekiel, kay Daniel, yung nagpakita nga. Ang question ko dito, madidistinguish ba natin yung each person doon sa pagpapakita ng Diyos or yung theophany? Pagdating sa theophany in the Old Testament, it refers only to the second person, to Jesus. Genesis chapter 3, naglalakad ang Panginoon, ang nakalagay doon, and they heard the voice of God walking. Tandaan natin, hindi po naglalakad ang tinig, ang naglalakad paa. And that's referring to the Lord Jesus Christ because He is the Word. Time naman ni Moses sa Exodo, ang sabi doon ay,
naglilagablab ang bush o yung burning bush. And the angel called him. The angel of the Lord, not Michael. The angel of the Lord does not refer to Michael, but refers to the second person, the Lord Jesus Christ. Na nagpakilala na tinanong ni Moses, anong pangalan mo? Sabi ng Lord, ng God. At the same time, sa appearance kay Moses, say angel of the Lord, I am who I am. Na kinote ni Jesus sa John chapter 8, verse 58, before Abraham, I am. So, nadidistinguish ba? Oo naman. Doon sa pagdating sa Genesis 18, sa appearance niya kay Abraham, dalawa doon ay angel. Yung isa na iwan, nakipag-usap kay Abraham. At dahil sa pakikipag-usap nga, verse 24, si Yahweh na kausap ni Abraham ay nagpaulan ng apoy mula sa Yahweh na nasa itaas. Dalawang persona yan. Yung Yahweh na nasa itaas, yun yung God the Father. Yung Yahweh na nasa baba, yun yung anak. Lahat ng appearance ng God in the Old Testament ay appearance ng second person, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. However, hindi pa siya Jesus nung time na yun kasi lumabas lang yung Jesus ng ang God nagkatawang tao na ang pangalan ay Jesus. Yung nag-appear kay Jacob na nakipag-wrestling sa kanya, the angel of the Lord. That's the appearance of theophany, the second person, Jesus Christ. Yung nag-appear kay Gideon, the captain of the Lord of hosts, nothing than the Lord Jesus Christ, na commander of the Lord. So lahat ng yun, Bro Rasha, ay kitang-kita na yun ay second person. Sapagkat ang Ama, kailanman, hindi umaalis sa kanyang trono. When Isaiah saw the Lord God is on His throne. But he saw the three persons spoke to Him. Kaya kung maghahanap yung ating mga kaibigang oneness ng ang tatlong persona ba present at one time na nakipag-usap o nagsugo ng propeta. Ayan o, Isaiah chapter 6, verse 8, who will go before us, whom shall we send? And Isaiah said, here I am, send me. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, John 12:41, Acts 28:25, na ang Panginoong Diyos ang napakita kay Isaiah ay one God in three distinct person. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha, sa iyong katanungan. Okay, thank you. So siguro final conclusion sa iyong topic, bro. Mga kapatid, maliwanag pa po sa sikat ng araw, nawa wag nang maging matigas ang ating puso, ang ating mga kaisipan. Kung ako po ay maniniwala sa oneness, dapat nung araw pa po. Sapagkat nabasa ko nga na ang one God ay ako at ang Ama'y iisa. Pero nang binuklat ko po ang banal na kasulatan, iba ang Ama, iba ang Anak. Sana sa mga kaibigan po nating oneness, ipasa nyo po ito at huwag nyo lang pong i-like. At maging pasimula po ito ng pag-aaral tungo sa katotohanan. Isa lang ang Diyos, nasa tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you all. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis. Kung gusto nyong magsuri sa CCC mga kapatid, pwede nyo i-follow si Bishop Iramis. Or mga kapatid, you can follow me, Rasha Vista, dahil dito ako laging nagla-live. And of course, yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil doon pupunta ang lahat ng mga record dito, mga podcast. At kung gusto nyong balikan ang mga iba pang podcast ni Bishop Iramis, nandun din mga kapatid. So paki-subscribe na lang. Maraming salamat. Sa susunod ulit, magpo-post kami ulit ng next topic. At again, sa every Monday yan, 7 p.m. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.